Good morning! Happy Sunday sa inyong lahat. Ngayong araw, tatapusin natin yung chapter 3 ng second letter ni Paul sa mga Thessalonians. Okay? And may 2:41 tayo ngayon. Okay? May 2:41 tayo. So, before we go into the Word and before we discuss, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, we thank you for this day, Lord, sa pagkakataon na binigyan ninyo ng pag-aralan namin ang inyong salita. May your word, Lord, enlighten us, empower us, and encourage us as we pray in Jesus' name. Amen. Alam nyo, isa sa mga purpose ni Paul sa pagsusulat ng letter na ito ay dahil maraming mga Thessalonians huminto sa pagtatrabaho. Okay? Huminto sila. Bakit sila huminto? Kasi may mga false teachers, ang sabi nila, babalik na si Jesus Christ. Huwag na kayong magtrabaho. Nga naman, kung alam natin na babalik ng ating Panginoon mamaya, bakit pa ako magtatrabaho? O, diba? So, ang problema, mali yun. Okay? Kaya there's two things about the return of our Lord Jesus Christ. Unang-una, the return of our Lord Jesus Christ is imminent. Malapit na siyang bumalik at siguradong babalik siya. Yan ang ibig sabihin ng imminent. Pero may second component kasi itong pagbabalik ng ating Panginoon. Walang may alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, only the Father knows kung kailan babalik ang ating Panginoon. So, therefore, meron tayong responsibility. No? Dapat vigilant tayo. Meron tayong responsibility na habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, na hindi natin alam kung kailan, pero pwedeng dumating ng kahit anong oras, dapat responsible tayo. Dapat nagtatrabaho tayo. Okay? Dito nagsisimula yung ating text. Sabi ni Paul sa mga Thessalonians, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers, to keep away from every brother who is idle, and does not live according to the teaching you received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to make ourselves a model for you to follow. For even when we were with you, we gave you this rule: if a man will not work, he shall not eat. We hear that some among you are idle. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. And as for you, brothers, never tire of doing what is right. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of him. Do not associate with him in order that he may feel ashamed. Yet do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Okay, ano ba sinasabi ni Paul dito? Tatlong major. Number one, dapat nagtatrabaho tayo. Okay? We need to work to support ourselves. Okay? Kasi, yan ang instruction. Meron dito sa verse 13, verse 10. Sabi niya, if a man will not work, he shall not eat. And he was reminding them about this thing. No? Sabi niya, we gave you this rule, past tense. So, sinabi na niya noon. No? And it's practical, di ba? If you don't work, you don't eat. Pero maraming tao, alam nyo, mahilig silang humingi ng humingi. Naging independent sila sa ibang tao. Okay? And hindi maganda yon kasi that's not Christian-like. If you consider yourself a Christian, and if you are able and capable of working, kaya mo namang magtrabaho, meron ka namang abilidad magtrabaho at hindi ka nagtatrabaho, mga kapatid, disobedience yan. Kasalanan sa Diyos yan. Okay? At naalala ko tuloy marami akong nakikitang mga teenager, okay? Yung mga teenager na nakikinig dyan, or yung mga young adults, or mga ibang matatanda na, nakatira pa rin sa bahay ng mga magulang. Kasalanan sa Diyos na hindi kayo nagtatrabaho. If you are able, if you are capable. Kung kaya niyong magtrabaho, at meron kayong abilidad na magtrabaho, at hindi kayo nagtatrabaho, tamad kayo. Okay? Ayaw ng Panginoon yan. Okay? As a matter of fact, may instruction si Paul dito. Keep away from the brothers who are idle. Yan ang sabi sa verse 6. Sa verse 14 naman, do not associate with them. Huwag tayong sumama, huwag tayong makipaghalo-bilo sa mga brothers and sisters in Christ na hindi nagtatrabaho, mga tamad. Okay? Ano yung reason? Maraming reason kung bakit huwag tayong makipag-associate sa kanila. Pero sa text natin,
Ito yung reason na binigay ni Paul. In order that he may feel ashamed. Yung idea dito, nahiya tuloy yung tao, nagtrabaho. Yan. Yun ang reason ni Paul. Kaya nasabi niya, do not regard them as an enemy, but warn him as a brother. Okay. Yung pangatlong instruction ni Paul, never tire of doing good. Huwag tayong mapagod sa kakagawa ng mabuti. Bakit niya sinabi ito? Kasi ganito yan eh. Maraming beses tumutulong tayo sa tao. Diba? Sa inyong mga anak, tumutulong sa ibang tao. Madaling tumulong, masarap tumulong. Pero ano nangyayari pag tinutulungan mo tao, ayaw niyang tulungan yung sarili niya? Naging dependent tuloy sa'yo. Ano mangyayari? Mapapagod ka din. Di ba? So, sabi ni Paul, never tire. Kaya yung mga taong hingi ng hingi, hindi sila nagtatrabaho. Nahihirapan tuloy yung mga tumutulong. Kung may legitimate na may tao na kailangan ng tulong, hindi na tinutulungan kasi napagod na sila sa katutulong. O, di ba? Kaya, never tire of doing good. No? And then you follow the example na binigay ni Paul. Ano ba example ni Paul? Number 4. Well, si Paul, nagtatrabaho siya. Siya isang apostol. So, dapat, sa totoo lang, hindi niya kailangan magtrabaho. Dapat supportahan siya ng mga tao dahil tinutulungan niya yung mga tao spiritually. But, ang tawag sa kanya isang tent maker. Literal yan. Dahil ang trabaho ni Paul, gumagawa siya ng mga tent at nag-aayos ng mga tent. Yan, ganyan niya sinusuportahan ang sarili niya para hindi siya maging pabigat sa mga taong tinutulungan niya spiritually. And speaking of spiritually, alam nyo, ito kasi ang balance dito eh. Katamaran versus nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho ka, hindi ka tamad. Pag tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Merong physical na significance, pero meron ding spiritual. Dahil yung spiritual yung spiritual work natin, hindi natin magagawa kung hindi tayo tatrabaho physically. Okay, kung idle tayo physically, paano tayo susuportahan yung sarili natin para we can serve the Lord in a spiritual way, no? So, kung naniniwala tayo kay Jesus Christ, if we believe Jesus Christ, okay, dapat nagtatrabaho tayo, dapat hindi tayo nakikipag-associate sa mga tamad. Dapat wag tayong huminto sa paggawa ng kabutihan at number 4, sundin natin yung example ni Paul. Dito ngayon papasok yung 2-4-1 natin. Kasi nga, may nag-request last week na sana daw kung pwede pag-usapan natin yung John chapter 3 verse 15 and 16. Nung binasa ko yung John chapter 3 verse 15-16, sabi ko siguro mabuting idagdag yung 14. Verse 14 for context. Okay? Ngayon, yung chapter 3, yan yung encounter ni Jesus Christ with a Jewish religious leader na si Nicodemus. Okay? So, siguro I encourage you to read the whole chapter para maintindihan lalo ninyo. Pero sa verse 14, ito ang sabi sa John verse 14. Chapter 3, verse 14. Okay. Chapter 3, verse 14. Dito na. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Alam nyo kasi nung yung mga Israelites, they were wandering in the desert. No? Nagpadala ng Panginoon ng isang sakuna, isang plague, ahas. Pinagkakagat yung mga Israelites who were being disobedient. Yung mga hindi sumusunod sa Panginoon. Pinagkakagat ng mga ahas. Tapos may mga namatay. Pero ang Panginoon nagpadala ng remedy. Ano yung remedy niya? Nagbigay siya ng utos. Sabi niya, tumingin kayo dun sa bronze na snake na nakapatong sa isang pole or stick. Okay? So hindi yung bronze snake at saka yung pole ang gumamot sa mga Israelites. Ang gumamot sa mga Israelites na nakagat ng mga ahas ay yung kanilang obedience. Obedience to look at the snake and to believe that God is able to heal them. Kasi alam nyo, napakadaling sabihin, I believe in God. Madaling sabihin yan. Mahirap gawin. Di ba? So, alam niyo, pati mga demonyo, naniniwala. And the difference between the demonyo at yung mananampalataya is yung mananampalataya, he believes in Jesus,
Naniniwala siya na ang si Jesus ay Diyos at sumusunod siya kay Jesus. Yung demonyo, naniniwala na si Jesus ay Diyos, pero hindi siya sumusunod sa utos ni Jesus Christ. Kaya nga, similarly, yung experience ng mga Israelites doon sa utos ng Panginoon, yan din ang sabi ng verse 14, di ba? Just as the bronze snake was lifted up, Jesus was lifted up, not on a pole, but on the cross. Okay? So, ang instruction sa atin is to look up to Jesus. Ang ibig sabihin niya, tumingin ka sa taas at sumuko sa Panginoong Jesus. And then believe that He can save you. Yan ang ibig sabihin. Okay? Like I said, madaling sabihin yung I believe. Pati demonyo, kaya nilang sabihin yan. Pero yung sumunod kay Jesus, yan ang kailangan natin gawin. So, balik tayo dun sa text natin. How do we show our obedience to Jesus? Well, we work. Okay? Alam natin, babalik na ang Panginoon, but we're still working. Work physically, and we work for spiritual purpose. No? Nagtatrabaho tayo physically para sa isang eternal purpose. Yan ang kailangan nating gawin. Okay? Paano ngayon yan? We must have an eternal perspective because eternity is now. Ulitin ko yan. We must have we must have an eternal perspective because eternity for the believer is now. Yung eternity, hindi yan pagdating mo sa langit. No. Ang eternity begins before heaven. Eternity begins when you surrender your life to Jesus Christ in faith. Kasi, ang regalo ng Panginoon is the Spirit of Jesus, the Holy Spirit in our heart. Yung Diyos, nasa sa atin na. Diyos eternal. Kung ang eternal Diyos nasa atin, eternity begins now. Madali lang naman intindihin yan. Di ba? Eternity begins now. So dapat lahat ng ginagawa natin with eternal significance. And Brother Raymond, how does that look like? Alam nyo, naisip ko, ito may mga practical akong sinulat dito. Not necessarily in order of importance. Mga random thoughts ko lang to. Like, what does believing in Jesus look like? What do I do for God today? How does that look like in real life? Well, number one, praying for others. Okay? We pray for others and their salvation. Na makilala din nila ang ating Panginoon, na sumuko din sila sa ating Panginoon. Okay? Number two, we strengthen our own spiritual life so we could help others. Paano mo tutulungan yung isang tao spiritually? Kung mahina ka rin spiritually. Kaya kailangan magpalakas. At magpalakas is studying God's Word, reading God's Word, listening to God's Word, reading God's Word. Yan ang magpapalakas sa atin spiritually. Ito pa, physically helping and serving people. Dapat naghahanap tayo ng mga opportunities to help others. Yan ang ginagawa ng isang tunay na mananampalataya. Ito, being a good friend. Diba? Being a good father, a good mother, a good husband, a good wife, a good brother, a good sister, a good cousin, a good uncle, a good worker at the workplace. Okay? You can do that to show how we believe in God. How about to? Staying healthy. Anong connect nito? Kung healthy tayo, we can serve the Lord. Kung may sakit tayo, we cannot serve the Lord. Listening to God, allowing the Holy Spirit to lead us. Okay? Look at opportunities that and ask the question, God, what can I do for you today? And then here's the last one that I wrote. Be an example that others can follow. Marami tayong pwedeng gawin, and I'm sure marami pa kayong maiisip how to show na talagang we believe in Jesus. You know, God sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross, to pay for the penalty of our sins. Makasalanan tayo. We do not deserve to be saved. Pero bakit pinadala ng ating Panginoon ang Kanyang anak? Not because we are good or deserving, but because God loves us. Yun ang katotohanan. Jesus died on the cross in obedience, not because we're good, because Jesus loves us. And the Holy Spirit lives in our heart, not because we are deserving or we are good, because the Holy Spirit loves us. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Paborito ko ngayon to. Sa Mark chapter 1 verse 15, sabi ng ating Panginoon Jesus, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Yan ang utos sa ating lahat. And finally, ito yung sabi ni Paul sa chapter 3 verse 16. Now may the Lord of peace Himself give you peace
at all times and in every way, the Lord be with all of you. Pwede ba yan, the Lord be with you? Siyempre, kasi nasa atin ang Panginoon eh. So kung saan tayo, nandun din ang Panginoon. Di ba? The Lord be with you all. Tapos sabi ni Paul, ito yung signature ni Paul. I, Paul, write this greeting in my own hand, which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write. Wow. Ito nga yung benediction natin from Paul sa verse 18. The grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. And all God's children prayed, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Have a great week and God bless you.